Ngayon, kung nagsuspinde ng trabaho si employer, okay, papaano yung magiging bayad nito? Ang applicable po na principle dito ay no work, no pay. So, nagsuspinde ng trabaho si employer, so hindi ka pumasok, walang bayad. Bakit ganon? Walang bayad. Hindi ba ako pwedeng mag-demand? Total, si employer naman yung nag-announce ng suspension eh. Well, meron pong exceptions. Uli. Okay? Kung meron kayong company policy at nakalagay doon sa inyong handbook na kapag may work suspension dahil sa weather disturbances, calamity, okay, and nakalagay doon na may bayad kayo kapag nag-declare ng work suspension sa employer, pwede kayong mag-demand. So, una, nakalagay sa company policy. Pangalawa, company practice. Ibig sabihin, naging tradisyon na, naging practice na ng kumpanya na magbayad sa empleyado kahit hindi sila pumasok kapag nagsuspende ng work sa employer dahil sa baha, dahil sa kalamidad, dahil sa may sakuna, dahil sa weather disturbances. Okay? Pangatlo, merong union sa inyong kumpanya and nakalagay sa inyong collective bargaining agreement o yung CBA na kapag may weather disturbances, merong calamity, may typhoon, magsususpende ng trabaho si employer and bayad ang mga empleyado na hindi papasok sa trabaho. So, yun yung now, kung meron kayong mga leave credits, pwede ninyong i-utilize ito para bayad kayo nung araw na yon kahit na hindi kayo pumasok sa trabaho. Pero, mababawas yon sa inyong leave credits. Paano naman kung pumasok ka sa kabila ng inabot ka na ng baha, na stranded ka na sa daan, pero nakarating ka sa opisina? Double pay? No. Entitled ka lang po sa full pay equivalent sa regular working day. Pero dapat hindi bababa sa 6 na oras yung work na na-render mo sa opisina. Kasi kung less than 6 hours na lang yung work na na-render mo dahil nga stranded ka, na-traffic ka, late ka na nakapasok dahil sobrang pagbaha, so less than 6 hours ka na lang, hindi ka entitled sa full pay pero prorated. Kung magkano na lang yung oras na ni-render mo, yun lang yung babayaran sa'yo.